We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. 31 anyos na rider patay sa karambola ng dalawang motorsiklo at kotse sa Kalasyaw, Pangasinan. Truck na nagkaproblema sa gulong, tumaob habang binabagtas ang National Highway sa bahagi ng Bawang, La Union. Pagtatanim ng kalamansi, inirekomenda ng Municipal Agriculture Office ngayong mainit ang panahon. At ano kaya itong debris na natagpo ang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Sanchez Mira, Cagayan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Patay ang 31 anyos na rider sa karambola ng dalawang motorsiklo at kotse sa Kalasyaw, Pangasinan. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Nagdadalamhati ang 29 anyos na si Michelle Santos matapos masawi ang kinakasamang si Aristotel Basa, 31 anyos. Bumangga sa kotse ang minamanehong motorsiklo ni Aristotel sa bahagi ng Barangay Ambonaw, Kalasyaw, Pangasinan. Sa lakas ng impact, bumangga pa sa paparating na motorsiklo ang biktima. Nakita ko po yung bangka niya sa morgue. Hindi po ako makapaniwala talaga na wala na po yung asawa ko. Wala na. Sabi ko, hindi totoo to. Naginip lang po ako. Sabi ko, magpapakasal ka ako tayo eh. Ba't iniwan mo ako? Matinding sugat sa ulo at katawan ng tinamo ng biktima. Wala raw suot na helmet ang biktima na mangyari ang aksidente. Ligtas naman daw ang isa pang rider. Pero nagtamo ng kaunting sugat ang angkas. Ayon sa pulisya, nadaan sa areglo ang aksidente. Para hindi na po maulit yung ganun na insidente, iwasan po natin yung nag-iinom and then magdadrive ng motor. Lalo pa yung mga ganung oras, mga alauna ng madaling araw. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Iniinda ng ilang pedestrian ang kawalan ng maayos na tawiran sa ginagawang MH Del Pilar Street sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, mag-ingat. Ito nga yung paalala ng otoridad sa mga pedestrian na tumatawid dito sa MH Del Pilar Street sa Dagupan City, lalong-lalo na yung mga gumagamit ng improvised na tungtungan. Patuloy na inaayos ang drainage system sa MH Del Pilar Street sa Dagupan City. Kasabay ng paghuhukay sa proyekto, naiipon ang tubig sa gilid ng kalsada. Problema ito ng mga pedestrian, lalo't wala man lang umanong maayos na tawiran patungo sa kabilang kalsada. Ang kanilang tinutuntungan, mga debris ng tinibag na bahagi ng kalsada. Para maiwasan po yung disgrasya, kailangan magawan po ng paraan. Siyempre, delikado kasi walang safety kasi. Hindi na, mainit kasi. Tsaka malayo ang ibang tawiran. May mga naaksidente na raw habang tumatawid sa improvised na tuntungan. Nagtamo ng malaking sugat sa tuhod ang babaeng ito matapos mawala ng balanse habang tumatawid sa improvised na tuntungan. Binabantayan daw ng Poso Dagupan ang seguridad ng mga pedestrian. Ay yung mga may establishmento na nagbebenta ho doon, sila ho naglalagay para may madaanan ng mga bumibili sa kanila. Walang pinagbabawalan, hindi naman natin matanggal-tanggal ang yan. Siyempre, hindi rin naman sila makakabenta. May mga tuyong bahagi naman ang kalsada na maaaring gamitin ng mga tumatawid patungo sa kabilang kalsada. Nagiging problema dyan yung mga dumadaan. Kahit na bandad, ayaw nilang maglakad na banda doon na tuyo, ang gusto nila yung doon pa eh. Sa katamadan ang tawag ho doon, kahit na banda doon ay may madadaanan, ayaw na nilang pumunta ng malayo para makadaan.
Ayon na rin sa POSO, responsibilidad ng kontraktor itong paglalagay nga ng maayos na tawiran dahil kabilang naman daw ito sa binayaran sa kanilang kontrata. Ganun pa man, ipinagbigay alam na rin daw ito sa engineering office para sa agarang aksyon. Payo rin sa mga dumadaan o tumatawid, iwasang nagtitext o di kaya may kausap sa telepono habang tumatawid nang sa ganun nga ay makaiwas sa disgrasya. Chris. Maraming salamat, Joan Punsoy. Samantala, tumaob ang SUV at truck habang binabagtas ang National Highway sa bahagi ng Bawang La Union. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Tumaob ang isang truck na naglalaman ng mais sa Barangay Urayong, Bawang La Union. Nawala ng kontrol sa pagmamaneho ang driver matapos magkaproblema sa gulo ang sasakyan. Ligtas naman ang driver at pahinante ng truck. Tumaob din ang isang SUV matapos sumabog ang gulong. Ligtas ang driver at sakay ng SUV. Paalala ng otoridad, tiyakin na nasa kondisyon ng sasakyan bago ibiyahe para iwas aksidente. You always check the blow baguettes. Sugatan ng dalawang sakay ng kotse matapos sumalpok sa kasalubong na mixer truck sa National Highway ng Barangay Suso, Santa Maria, Ilocos Sur. Napansin naman po na pupunta na po sa kanya yung sasakyan at babanggayin na, kaya ang ginawa ng mixer truck, pinusinahan ito, inilawan pa, pero hindi ito napansin ng driver ng parang naipipata yung driver, kaya dumiretso doon sa mixer truck. Payo ng PNP, kung nakaramdam ng pagod at antok, ihinto ang sasakyan sa ligtas na lugar at magpahinga upang makaiwas sa kahalintulad na aksidente. Nahulog sa Parwa River sa Barangay San Martin, Concepcion, Tarlac ang isang rider ng motorsiklo. Ligtas naman ang rider na dinala sa ospital. Ayon sa mga responding otoridad, posibleng naidlip ang biktima na nasa impluwensya ng alak. Paalala ng otoridad, huwag magmaneho ng lasing. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Natagpo ang palutang-lutang ang hinihinalang parte ng Chinese rocket ship. 50 metro ang layo mula sa dalampasigan ng Sitio Carillo, Barangay Damang, Sanchez Mira, Cagayan. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, gawa ang 6-meter debris sa fiber-plated material. Dahil sa mga nakaukit na Chinese character sa debris, hinihinalang bahagi ito ng pinalipad na rocket ng China noong buwan ng Pebrero. Hindi naman ipinagbabawal ang pagpalaot sa lugar pero pinapayuhan ang mga mangingisda na agad ipagbigay alam kung may makita na mga debris sa dagat. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Marine Battalion Landing Team 8 ang natagpuang debris. May communicate din natin sa mga personnel na nakapatrol o nagmamando ng mga traffic para at ma-monitor natin ang mga activities sa labas in real time. Nag-abiso naman ang DPWH Cordillera sa ipinatutupad na traffic rerouting sa Cannon Road. Hindi kasi uubra ang mga kotse o sedan-type vehicle na dumaan sa detour na bahagi ng Camp 6 Tuba Benguet dahil sa rough road. Sa video ng isang motorcycle rider, kita ang kondisyon ng daan kung saan kailangan pang dumaan ng mga sasakyan sa bahagi ng Bued River. Pinapayuhan ng mga may-ari ng kotse o sedan-type vehicle na dumaan na lamang sa Marcos Highway o kaya sa Asin ng Alisan San Pascual Road kung saan patungo ito paakyat ng Baguio City. Ipinatutupad ang rerouting dahil sa nagpapatuloy na konstruksyon sa Cannon Road. Umarangkada na ang selebrasyon ng Strawberry Festival 2024 sa La Trinidad, Benguet. Narito ang report. Umarangkada na ang Strawberry Festival 2024 sa La Trinidad, Benguet. Bida mga produktong gawa sa strawberry na nakadisplay sa Strawberry Lane. Sa March 17 na pinakatampok na araw ng Strawberry Festival, maghahain ng 10,000 cupcakes na gawa sa strawberry. Ibibida rito ang dalawang variety ng strawberry na Sweet Charlie at Snow White. Pagtutulungan itong gawin ng 4 na bake shop sa bayan. So we would like to thank and congratulate our 1,120 strawberry farmers who always sustaining their strawberry production, helping us promoting strawberry in the municipality of La Trinidad.
Tiniyak ng mga magsasaka na sapat ang supply ng strawberry sa bayan. Masagana raw ang ani at mababa rin ang presyo nito na 150 pesos sa kada kalahating kilo. 150 pesos ang kada 1/4 kilo ng puting strawberry. Pinaparami ang produksyon nito para makahabol sa demand at pumantay sa presyo ng pulang variety. Expecting namin na lalago pa rin ang strawberry production natin dito sa La Trinidad. Since ito ang one town one product natin, kaya dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-farm, pagtatanim ng strawberry. Gaganapin din sa March 17 ang float parade sa kahaba ng Halsema Highway. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ililipat na sa bagong pwesto ang MRF ng Barangay Tapuac, Dagupan City na nasa gilid ng kalsada na nagdudulot ng masangsang na amoy. Ang detalye sa report. Higit isang dekada ng problema ang nakatambak at masangsang na basura sa gilid ng kalsada ng Amado Tapuac sa Dagupan City. Ultimong pati yung mga dumadaan dyan ay talagang nababahuan at eyesore din. So sikat yung Tapuac dahil dyan sa basura na yan. Pero target na sa susunod na linggo, wala nang maitatapon na basura sa kasalukuyang MRF ng barangay dahil ililipat na sa bago nitong lokasyon. Ililipat ko siya sa isang lugar na hindi gaanong dikit-dikit yung kabahayan. Kasi kung alam ko 20 years na yan na andyan, yung nasa nasa heavy populated area siya. So kawawa yung mga residente. Sinimulan noong nakarang linggo ang pagsisegregate ng basura sa kasalukuyang MRF. 80% na umanong nabawasan o nahakot ang basura. Kasabay nito, hindi na rin kinokolekta ang mga basura na hindi nakasegregate bilang pagtalima sa umiiral na ordinansa sa lungsod. Dapat malis yung basura yun, parkingan namin ng tricycle doon, ma'am. Mabaho kasi, ma'am. May mga barangay tayo na problema nila yung pagpapatuyuan o kaya yung lupa. Wala silang space na makuha o kaya bakanting space na pag-ari ng gobyerno. Pagmamay-ari ng isang pribadong individual ang kasalukuyang MRF ng barangay. Pero napagkasunduan umano na gagawin itong gulayan sa barangay kapag naalis na lahat ang mga basurang nakatambak sa lugar. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. 2 menor de edad na lalaki natagpo ang patay sa irigasyon sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tutukan sa exclusive report. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak ng 2 menor de edad na natagpo ang patay sa irigasyon sa bahagi ng Purok 5, Barangay Santa Arcadia, Cabanatuan City, Nueva Ecija. March 1, nang magpaalam daw ang magkaibigan sa kanilang mga magulang para dumalo sa isang birthday party ng kaibigan, pero hindi na raw sila nakauwi. Nakita na lang ang kanilang mga bangkay sa irigasyon kinabukasan. Kinilala ang mga biktima na sina Jamil Fermin at Kyle Joseph de la Cruz, parehong 17 anyos at residente ng naturang barangay. Meron sa ulo, may sa balikat, bunganga, sa hita, sa talampakan. Torture yung nangyayari sa kanya. Kaya yun ang halos di ko rin matanggap kasi napakabata. Pinakpok po siya sa noo, tama po sa noo, sa leeg po, sinakal. Saka po yung mga braso po niya, saka po yung mata niya sa ugat. Palaisipan sa mga magulang kung ano ang motibo sa brutal na pagpaslang sa kanilang mga anak. Wala raw silang alam na kaaway ng mga biktima. Masayahin. Hindi siya tipong kusandahin sa inuman o sa kwan. Lahat ng kaibigan niya, lahat yung kaklose niya, wala naman siya nakakatalo. Lahat ng kanyang banding niya sa mga kaibigan niya, parang kapatid. Nakahanap po ng special. Nahuli po yung buwas sa kanila. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga autoridad habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Nangangalap na rin ng CCTV footages ang pulisya na posibleng makatutulong sa kanilang investigasyon. CJ Torida, One North Central Luzon. Bomb explosion simulation exercise isinagawa sa Santa Barbara, Pangasinan dahil sa ilang insidente ng bomb threat. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw.
isang senaryo, makikita ang pagsabog ng isang bomba sa harapan ng munisipyo sa Santa Barbara, Pangasinan. Rumisponde ang mga miyembro ng Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit. Mabilis ang pagdating ng ambulansya, lula ng emergency responders at rescuers upang tulungan ang mga sugatan sa pagsabog. Lumabas sa mga nasa loob ng munisipyo at pumunta sa ligtas na lugar. Ang mga eksena, bahagi ng bomb explosion simulation exercises na layong masubukan ng kahandaan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa anumang insidente ng pagsabog. In reality, we can improve the responses. Kasi the chief is in charge of peace and order, etc. May health office din kami, in charge sa medical responders, may DRR mo kami, and may fire. Para maging aware kami and the same time maging alam namin kung ano yung mga dapat namin gawin pag dumating na yung time na mayroong ganong senaryo. Dahil sa mga naitatalang insidente ng bomb threat, malaga raw ang aktibidad upang magkaroon ng kamalayan at kahandaan maging ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mamamayan. Ang ating specific na senaryo natin dito is yung explosion meron tayong indoor sa loob ng building at sa yung outdoor. Target ng otoridad na magsagawa ng kalintulad na simulation exercise sa mga paaralan kung saan naitatalang ilang insidente ng bomb threat. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, registration para sa insurance at lisensya ng mga mangingisda isinagawa sa Pasukin, Ilocos Norte. Ang detalye sa report ni Gab De Luna. Maagang pumuesto ang mga empleyado ng Treasury Office ng Pasukin LGU sa Barangay Dilavo para asikasuhin ang mga mangingisda sa pagre-renew ng kanilang lisensya at insurance bilang bahagi ng kanilang tax campaign. Nagbayad ng 600 pesos ang bawat may-ari ng bangka, kabilang nasa binayaran ng Mayor's Permit at Fisheries Insurance. Paliwanag ng Treasury Office, malaking tulong ang insurance sa mga mangingisdang pumapalaot gamit ang sariling bangka. Meron po silang nakukuha, ma'am, na insurance sa kanilang mga bangka. At yun po, ma'am, malaking tulong na po sa kanila kasi yun nga po yung programa ng Philippine Crop Insurance po sa atin. Meron po silang ibinibigay, mahigit po mga 39,000 plus yung nakukuha ng isang fisher folk. Importante yung binabayaran namin na 600 per bangka isang taon. Kasi nandun na kasi yung mga benefits, mga insurance, para pag may peligro na mangyayari, naka-insure na yung mga sasakyan namin, mga bangka namin. Habang ang lisensya sa pagpalaot o Mayor's Permit, nire-rehistro ang body number at coding ng bangka. Importante ito sa monitoring, lalo na kung masama ang panahon. Sa Barangay Davila na may mahigit 300 fisher folks, nasa kalahati na ang nakapagpa-renew. Okay naman sila, mama, wala namang matigas ang ulo. Maganda naman yung patakaran ng ating presidente ng fisherman. Walang ibinigay na deadline sa registration, pero patuloy na iikot ang LGU sa mga coastal area sa Pasukin para sa registration ng mga mangingisda. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Dalawang nasagip na Serpent Eagle ang itinurn over ng Senro Sanchez Mira sa Cagayan sa Animal Breeding Center and Agri-Ecotourism Park sa bayan ng Ballesteros. Ang isa ay nasagip ng Senro 1 Claveria, Cagayan ng isang residente roon matapos daw nahabulin ng aso. Habang ang isa naman ay na-rescue sa pata ng Muac River ng isang residente rin. Napagalamang may tama ito ng bala ng airgun. Patuloy ang paalala ng otoridad sa conservation o pangalaga ng mga hayop sa ilang o wildlife gaya ng Serpent Eagle upang hindi maubos ang kanilang lahi. Pagtatanim ng kalamansi, inirekomenda ng Municipal Agriculture Office ngayong mainit ang panahon. Tunghayan sa report ni Joan Punsoy. Kabilang sa mga drought-resistant crop ang kalamansi, kaya isa ito sa mga inirekomenda ng Municipal Agriculture Office na itanim ngayong nararanasan ang mainit na panahon. Sa loob lamang ng 2 taon, maaari nang makapag-harvest ng bunga nito. 6 na barangay sa Mangaldan, Pangasinan ang may taniman ng kalamansi. At para hindi masayang ang sobrang ani, nagkaroon umano ng ideya ang farm owner na si Jose na gawin itong kalamansi juice at concentrate. Tapos nung nakita namin na may market,
at nag-involve kami sa Kadiwa, sabi ng DTI, you have to produce mga ganyan sa product nyo. Hindi lamang ang bunga ang kanilang naibebenta, kumikita na rin sila mula sa mga produktong nagagawa mula sa bunga ng kalamansi. We sell it sa mga restaurant sa Dagupan. Dinideliver namin yan, tapos sa offices. Kung oversupply ang bunga ng kalamansi, ay pwede natin silang turuan sa pag-ano ng finished product like kalamansi juice, sa gayon ay para at maganda namang i-introduce sa mga schools. Mayaman sa vitamin C ang kalamansi na nakatutulong na mapalakas ang resistensya at malabanan ng mga sakit. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patuloy ang pag-apula ng Bontoc BFP sa forest fire na sumiklab sa bahagi ng Sitio Inasu, Alab proper, mag-alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa BFP, nahirapan silang apulahin ng sunog dahil mano-mano ang firefighting na kanilang ginagawa sa bahagi ng bundok. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog habang tinatayang umabot na sa 10 ektaryang bahagi ng bundok ang napinsala ng forest fire. Samantala, magdamag din na sumiklab ang sunog sa kabundukan sa bahagi ng barangay Kabangaran, Bintar, Ilocos Norte. Ayon sa BFP, gumamit muna sila ng kahoy para mapatay ang apoy. Mabilis daw na kumalat ang sunog dahil sa mga natuyong dahon. Tinatayang 5 ektaryang taniman ng eucalyptus tree ang nasunog. Nagdeklara naman ng BFP ng fire out sa lugar. Fire truck shower isinagawa ng BFP sa Ilocos Sur. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Isang fire truck shower ang nasilayan sa Plaza Salcedo ng Vigan City bilang hudyat ng Bureau of Fire Protection sa Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso. Nagsagawa rin ng motorcade. Ayon sa BFP, napili ang buwan ng Marso dahil ito ang simula ng mainit na panahon at pagkatuyo ng mga dahon ng puno at damo na siyang dahilan sa maraming forest at grass fire na naitatala. Ayon sa BFP, man-made din ang rason sa mga forest fire o grass fire tulad ng pagbo-bonfire at pagtatapon ng cigarette butt. Through convection kasi minsan may mga nababasag na bote sa mismong kagubatan. Yung parang tinatawag natin doon sa magnifying glass na once na natapat sa pinakamainit na parte, meron siyang nasisilaw na yung damo. Doon nagkakaroon. Makulay at masayang pagdiriwang ng Fire Prevention Month sa City of Ilagan sa Isabela. Naging tampok ang pagbubuga ng mga tubig na may iba't ibang kulay sa pamamagitan ng water cannons. Mga lobo na pinalipad sa kalangitan, sayawan at parada sa kalsada. Nakiisa rin ang ilang kawani ng Dagupan City Fire Station sa naganap na simultaneous blowing of horn bilang indikasyon ng pagsisimula ng Fire Prevention Month. Target ng tanggapan ng mabawasan ang insidente ng sunog, kaya hinihikayat nila ang bawat barangay council na magsagawa ng grass cutting clean-up drive sa mga lugar. Patuloy din ang kanilang pag-iikot sa mga establishmento, maging sa mga eskwelahan upang magsagawa ng fire inspection. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, lalo pang humina ang hanging amihan kaya asahan ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero sa ngayon, buong bansa ang apektado ng easterlies o yung warm and humid na hangin galing sa dagat Pasipiko. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng maging maulap sa eastern section ng Northern at Central Luzon kaya may tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa ibang bahagi ng bansa maliban na lang sa mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. Ininspeksyon ng otoridad ang ilang kalsadang isa sa ilalim sa traffic rerouting scheme sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report ni Claire Lacanilaw.
Isinagawa ng clearing operation ng otoridad sa mga kalsadang gagamitin sa ipatutupad na traffic rerouting scheme sa Mangaldan, Pangasinan. Ito'y upang bigyang daan ang mga aktibidad sa selebrasyon ng Pindang Festival 2024 sa bayan. Maagad ang inabisuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong daanan upang hindi maabala sa mabigat na daloy ng trapiko. Ito sa ating Rizal Avenue. So we are expecting yung heavy traffic na pwedeng mangyari dito sa alternate routes natin. So nag-road clear tayo. Tinitingnan natin itong mga dadaanan, alternate routes natin para po ma-clear natin from obstruction, especially itong mga illegally parked vehicle. Pinaapektuhan ako, madam, kasi pagpasok sa trabaho, medyo malilate. Kasi iikot pa. Ganun, imbis na dire-diretso. Isa rin daw sa dahilan ng mabigat na daloy ng trapiko ang iligal na pagparada ng mga sasakyan at paglalagay o paglalatag ng mga paninda sa kalsada. Kaya pinaigting pa ng otoridad ang road clearing operation. Umabot na sa mahigit 1,000 na motorista ang naisyuhan ng citation ticket mula Enero hanggang sa kasalukuyan dahil sa illegal parking at iba pang paglabag sa batas trapiko. Marami pong maapektuhan na mga kalsada dito and we'll be using yung mga secondary yung mga barangay roads natin. Ito yung magiging alternate roads. So almost yung magkakaroon ng clog. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Hobbit-inspired na pasyalan at isang farm sa La Union na binabalik-balikan ng mga turista. Ating pasyalan sa report. Para sa mga nature lover at flower enthusiast, tiyak ma-e-enjoy ang pamamasyal sa isang tourist attraction na dinarayo sa Agoo, La Union. Mula sa town proper, aabuti ng 5 minuto ang biyahe bago marating ang napakagandang pagpasyalan. Bubungad sa mga turista ang mga makukulay na iba't ibang variety ng bougainvillea. Tiyak mapapawaw sa ganda ng mga bulaklak na may iba't ibang kulay. May galing Davao, may Pangasinan, may Kaba, Aringay, dito sa La Union. Yung hardinero, mini-maintain yung pag-alaga. Favorite place ng mga turista ang Hobbit-inspired na atraksyon. Breathtaking ang disenyo sa loob. Ang buong kisame ng gusali na palamutian ng koi fish painting. Makikita rin sa lugar ang mga lumang kagamitan na koleksyon ng may-ari. Kabilang din sa binabalik-balikan ng mga turista ang view deck kung saan matatanaw ang nakamamanghang ganda ng kabundukan. Maganda po siya, maayos naman. Enjoy, siya, nakaka-relax. Sa baba pa lang po, makikita mo na talaga ng maganda yung tanawin. Nasa halos 2 ektarya ang kabuang sukat ng Hobbit-inspired na pasyalan at ang Bougainvillea Farm. Mula sa La Union, kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.